Una po sa lahat, ang message ko ay yung mga bata kasi tandaan po ninyo ang sabi ng mga expert, ang parang sponge ang utak ng bata. Pagka nakakita sila ng mga ganyang bagay, dadalin nila yan. At pag dinala nila yan, medyo malungkot kasi sa psychology, parang yung tagapagligtas natin, yung tagapagtanggol natin, yung mga inaasahan natin, na civilian, yung kanilang item na gobyerno, civilian yan ang pulis. Nagsalita si Senator Robin Padilla kaugnay sa naging marahas na paglusob ng PNP SAF sa mga religious compounds ng KOJC, kasabay ng paghihikayat kay Senator Risa Hontiveros na magsagawa din ng investigasyon sa Senado. Samantala, naniniwala si Senator Padilla na pinag-isipan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang desisyon na magbitiw sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Naniniwala si Senator Robin Padilla na hindi nagpadalos-dalos si Vice President Sara Duterte sa desisyon niyang magbitiw sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Desisyon yan ni VP at ako naman naniniwala na sa lahat ng desisyon ni VP pinag-isipan niya. Record ang magsasabi na si VP ay isang profesional na tao, isang abogada, isang mayor na naging mayor ng 3 beses dito sa Davao na walang iniwang utang. Kaya kailangan tandaan po yan ng mga kumukutya sa kanya na nagsasabi na hindi, si VP pumalpak. Saan? Siya nga lang yung ahensya lang ng gobyerno niya ang laging binibigyan ng award na talagang nagtatrabaho. Ani Padilla, makatutulong kay Pangulong Marcos Jr. ang desisyon ni VP Sara upang hindi na ito mahirapan pang manimbang. Itong desisyon ni VP, desisyon niya yan para yung ating Pangulo, hindi na siya manimbang. Kumbaga binibigyan niya ng kalayaan yung ating Pangulo na lumakad ng walang tinitimbang. Ako, ang ganda-ganda ng example na ginawa ni VP. Sinacrifice niya yung kanyang oposisyon para magkaroon ng katahimikan. At siya naman, magawa din niya yung kanyang trabaho bilang VP. Ang linaw naman ng kanyang sulat, diba? Gagampanan niya yung kanyang pagiging Vice Presidente. Kaya ako'y hanga talaga kay Ma'am Sara. At ako naman, bilang, siyempre, alam naman ng lahat, ako ay dala niya sa unity. So kung saan si Sara, doon ako. Simple lang. Samantala, hindi naman maitago ni Senator Padilla ang pagkadismaya kasunod ng marahas sa paglusob ng mga armadong PNP SAF at CIDG sa mga religious compound ng the Kingdom of Jesus Christ, particular na sa headquarters nito sa Davao City, Prayer at Glory Mountain na matatagpuan sa paanan ng Mount Apo, at sa Kitpog Compound sa Malungon, Sarangani Province. Ikinalungkot ng senador na labis na naapektuhan ng mga batang nakatira sa mga religious compounds na ito. Una po sa lahat, ang message ko ay yung mga bata kasi tandaan po ninyo ang sabi ng mga expert, ang parang sponge ang utak ng bata. Pagka nakakita sila ng mga ganyang bagay, dadalin nila yan. At pag dinala nila yan, medyo malungkot kasi sa psychology, parang yung tagapagligtas natin, yung tagapagtanggol natin, yung mga inaasahan natin, na civilian, yung kanilang item na gobyerno, civilian yan ang pulis. Hinikayat naman ni Senator Padilla si Senator Risa Hontiveros na imbestigahan sa Senado ang paglusob ng mga religious compound ng KOJC na nagdulot ng matinding pagkabalisa at trauma sa mga bata, maging ang mga kababaihan ay dumanas din ng karahasan sa kamay ng mga armadong otoridad.
Kailangan anya na maging patas ang senadora sa gagawing pagdinig dahil nasa ilalim ng komite nito ang pagtutok sa kapakanan ng mga kababaihan at kabataan. Kailangan natin yun gamutin. Kailangan yan harapin. Hindi lang para sa akin, hindi lang yung approach ng kung illegal ba o tama ba yung nangyaring raid, kundi pati yung epekto nun. Dapat yan siguro tingnan din ng committee ni Ma'am Risa, dahil committee niya yan, yung Women and Children. So dapat tingnan din niya yan para balance tayo. Kasi may naging epekto talaga. Kasi wala naman pinipili ang batas. Dapat fair tayo. Dito sa nangyaring to, malinaw na mayroong mga biktimang bata. At makikita lang natin, yung mga batang yan, makikita lamang nila at magkakaroon lang naman masasabi nating therapy kung makikita nila na ang taong bayan, ang mga senador, pinaglalaban din sila. Kailangan maramdaman din sila ng mga batang ito. Pilipino yan. Nasa isang bansa tayo. May nangyaring ganito, dapat maramdaman ng mga batang yan na kinakalinga din natin sila. Samantala may mensahe naman si Senator Padilla para sa mga Kingdom citizen. Ang message ko sa ating mga kapatid dyan, maging matatag po kayo at ito pong mga ganitong pagsubok na dumadating sa inyo. Ito po yung sinasabi sa atin, hindi lang sa libro ng Biblia, kundi sa Biblia ng mga Muslim, ang Quran, ganyan, na tumatamis yung faith mo kapag nakakaramdam ka ng mga ganitong pag-uusig. Yung katuruan na binabasa mo, nakikita mo sa'yo, so ibig sabihin, ikaw na yun. Ikaw na ngayon yun. Napakasarap ng pakiramdam na yun. At ito pong bagay na ang dala po ninyo ay gospel. Dala po ninyo ay message ng Panginoon. Isang bagay po yan na napakasarap ipaglaban. Yan po kumbaga, kung titingnan natin ang history ng kasaysayan ng Christianity, talagang nandun talaga yun. Yung pagsubok, pag dumating, kung paano mo siya tatanggapin. Kaya, lakasan niyo po yung loob niyo, kasama niyo po ako, nagdarasal, at matatapos din po lahat ng pagsubok na to. At pagkatapos nito, maging matagumpay tayong lahat, inshallah. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.